is a declaration of a people's martial law. Sige nga, Bongbong Marcos will declare martial law. Government of the Philippines will declare martial law. You need Congress, the approval of Congress. Sa amin, we don't need anyone. We don't need the approval of Congress. We don't need the approval of the Supreme Court. Because yung tatlong power na yan, yung tatlo na yan, galing sa amin. Galing sa taong bayan. Yung bukal nga, galing sa amin. Yung inyo, downstream na. Sangay-sangay sa ilog ba? Sa inyo, pababa na. Sa mga bato-bato, ganon-ganon, yung flowing water na. Sa amin nang galing yung bukal ng kapangyarihan. Tandaan nyo yun. Saan ka nakakita yung tubig nagpo-flow? Pakyat. Doon sa bukal, hindi. Pababa lagi yan, pababa. Kaya, taong bayan, lumalabas, fountain, bukal ng tubig. Kung saan yung supply? Lumalabas yung bukal ng kapangyarihan. Nahagip, Presidente, Supreme Court, tsaka Congress. Yan, pinasa namin sa inyo. Binaba, bumababa pa. Armed Services, mga AFP, PNP, yang NBI, pati yung ahensya ng gobyerno, kaya mag-aasta kayo. Mga sekretary, ang astig ninyo, tataas na sweldo nyo. Tapos nun, umabot sa Senate, Congress, Supreme Court, lahat yan. Naabusa kayo na kapangyarihan. Pinahiram namin lahat yun. Babawiin namin lahat yan. You piss us off, and we will rise up. The people will rise up. Hindi nyo mapipigil yun. When the people in Mindanao are already arming, anong gagawin nyo? Lulusubin yung Mindanao? When our Muslim brothers, init na, gustong banata na kayo, hinay-hinay. Hinay-hinay lang. Hindi nyo mapipigil eh. Hat na. Nandun sa Mindanao, yung mga Muslim brothers natin sa Luzon. Di ba kayo kinakabahan dyan? Ilang libo ang nandyan sa Luzon right now. And they are armed. Sinong kakasuhan nyo dyan na inciting to rebellion, inciting to sedition? Sinong Muslim ang kakasuhan nyo dyan? Pagka lahat yan, nagsabay-sabay sila na sinabayan ng taong bayan, you will have a problem. Mga animal kayo. The only way out is good governance. You better drop your stupid na yung arrogant ninyo na mga objective, mga iniisip nyong masama, kawalangian, kademonyo. You better stop it and then you start managing this country properly. Gamitin nyo yung pera ng born out of the taxes, yung earnings ng gobyerno, gamitin nyo sa tama. Magkakaroon na naman ng baha. Magtatagulo na. Anong ginagawa nyo? Nagbabadya yung gera. Nagbabadya yung pagtaas ng bilihin. Wala tayong food security. And here you are. Ginagamit nyo yung resources ng government para sa manhunt ni Bato. Tapos isa-isa nyo pipitikin yung mga senator. Gusto nyo ma-impeach ang hindi. Mga tarantado kayo. Kaya nga, when the people get so pissed off na kayo, may kasalanan, sinasabi sa inyo, the people will rise up, not with candles, and kung anong prayer, no. The people has gone beyond that. The people will rise up fully armed. Because that's the only thing na nakikita nila ngayon. Sinasabi ko sa inyo, I'm saying it loud para may masmasan kayo. Republic of the Philippines, Philippine government, when the people come out armed, it's going to be a French-type revolution. Sinasabi ko na sa inyo, it's gonna be bloody. At kung manlalabang kayo, go ahead. Go ahead. Kayo nagdala sa ganyan hindi kayo makuha sa maayos na salitaan. Tatapatan nyo ng puwersa ng gobyerno. Tarantado kayo. Ilan ba kayo sa gobyerno? Pag sama-samayin nyo, ilan kayo sa gobyerno? Yung kakampi nyo. Umabot ba kayo ng
ng milyon, 1 milyon. Tatapatan nyo yung puwersa ng taong bayan. 120 million yan. Eh kahit kalahati, natulog sa kangkungan yung kalahati, 60 million. Eh wag na, marami masyado. Yung 30 million. Uy, may 30 million bumoto kay Marcos, 31 million, 32 million kay Inday. Sa tingin ninyo, ilan yung natitira pang bumoto kay Marcos? Kasi kaya si Marcos nanalo, natanga yung boto ni Inday. Unity nga eh. Ay, naba. Kaya, meron kayong 15 million, 16 million. Oh, lalaban nyo doon sa 32 million, solid. Magpatayan. Ganun na mangyayari. And the armed forces and the PNP will have a headache, migraine. Paano gagawin natin dito? Kasi pinabayaan ninyo. Pinabayaan nyo. Tinulugan nyo. Inisip nyo sweldo. You look the other way around. Inisip nyo pera, paldo-paldo. Inisip nyo kung ano, promotion ninyo. Tingnan nyo, nasaan natin, dinala yung bansa natin. Pucha kayo. Ano ngayon? Ngayon kayo magrarally? Ngayon ko niraralihin ninyo anong gagawin? Eh kung sirang-sira kayo, walang gustong sumunod sa inyo, at iniisip agenda ninyo, iniisip maghunta. Anak ng toko, Wala, doon nyo bagsak talaga natin yan. Kaya nga ako yung ng pag-anuhan. Simple lang, para maintindihan nyo. The might of the government, ang itatapat dyan, the might of the Filipino people. Sa tingin nyo, sino mananalo? Sipin nyo, sino mananalo? At pagka nagkaroon ng madugong labanan to, hindi papasok diyan ang mga ibang bansa papasok diyan, lalo na Amerikano, papasok diyan. Just to stop it. Noon nung EDSA 1, para maiwasan ng isang madugo na konfrontasyon, labanan, nakialam ang Amerikano. Bye-bye, Marcos Sr. Sa tingin nyo, hindi makikialam ang Amerikano ngayon. Noong 89, nagtatagilid si Cory, nakialam ang Amerikano. Sinalba si Cory Aquino. Kasi gusto nila si Cory eh. Bakit? Ewan ko. Nadidiktahan si Cory eh. Si Ramos, inaasahan nilang maiupo. Di ba? West Pointer eh. Ay. After Ramos, Erap, nakialam na naman. Kaya wala si Erap, tanggal si Erap, di ba? Pasok si Gloria. Sa tingin nyo, hindi makikialam yung Amerikano. Bakit hindi nakialam yung Amerikano nung kay Duterte? Because he was doing something right. War on drugs. Problema rin ng Amerikano yun eh. War on yung drugs sa drug cartel na pumapasok sa border nila. Kaya wala eh. Tapos pinakyu-pakyu sila ni Duterte. Kaya natauhan sila doon. So ngayon, nakikita ng puti, nakikita nila na si BBM, addict talaga eh. And then yung nangyari doon sa New York, yung Tantoco case, na-implicate doon yung sila Lisa et al. May pinangawakan sila. So, they can allow things to happen for as long as, pero pagka dumating na yung sumobra na ang flex ng muscle ng gobyerno, the people, sa tingin ko, will rise up and then take that power. Take back that power. Gago kayo. Sa amin galing yan. Tapos ginagamit nyo laban sa amin. Ninakawan nyo kami. Walang nakulong. Tapos ngayon, ang tinitira ninyo, yung kaalyado ng taong bayan. Yun ang perception. So, hostile ang government. Kung may natitira pang pagtiwala sa inyo, ewan ko. Pero kahit nga yung pro-BBM aanga-anga na lang talaga dyan. Isipin mo, ninakawan ka, tapos pro-BBM ka. Nang toko ako.
Sabihin niya, mahiya naman kayo. Eh, bakit siya? Hindi siya nahiya. No, tapos sasabihin niya na do not lie, do not cheat, do not steal, do not tolerate. O anong ginagawa niya? Sinungaling. Siya naglalay eh. Ilang beses na siya nagsinungaling. Sa tingin niyo, katiwala-tiwala pa yon pagka nagsisinungaling? Hindi na, di ba? So, ang ano dyan, hintayin natin na bukas ang tingnan natin kung ano magiging resulta. Ano oras na ba? Kung ano magiging resulta bukas, we are hoping na lalabas yung desisyon ng Korte Suprema regarding the ICC. Let's see kung ano talaga yung nila. Pero ang ang warning ni Justice Marvick Leonen, iba-iba yung opinion nila. Makikita nyo raw iba-iba yung opinion. So, ang tanong lang dyan, ano yung desisyon? Unconstitutional ba o hindi? Kasi that will tell us kung ano yung mangyayari kay Bato at kay Bong at saka sa ibang general na hinahabol nila. When the US President has said, kahapon pinarinig ko sa inyo, na walang jurisdiction ng ICC at hindi natin gigiba pang American sovereignty. O ito yung ginagawa natin. Huhulihin. Hulihin. Automatic na ngayon. Pagka may ICC warrant of arrest, automatic yan. Implement ng PNP natin tsaka ng NBI. Di ba gago? Nasaan? What happened to our sovereignty? What happened to our Philippine courts? Useless? Di ba pambabastos na yan? Kaya nga, they are using ICC to eliminate yung mga dapat nilang eliminate or yung mga tao na tumataya sa administrasyon na dahil sa meron silang ligaw-ligaw, ang dyan is binabalikan si Duterte kasi nasaktan sila. Take for instance yung isa dyang mama, no, na aangas-angas. Pero sobrang galit kay Duterte. Kaya nga, all yung yabang ninyo, mawawala yan when the people rebel. Sinasabi ko sa inyo, ayaw nyong maniwala, sige, good luck sa inyong lahat. Kahit ako hindi kasama dyan, hindi ako sumama dyan, panonorin ko, ganyan lang ako. Popcorn, kain ng kain, popcorn. O pizza pie pa, sige. Kain ng kain, french fries, kain ng kain. Sige, ano na nangyari? Nagpatayan doon sa ganun. Mayroon doon, hinagisa ng molotov. Ay, puta na, ano talaga. Makakakita kayo ng taong sinisilaban. Makakakita kayo ng mga sasakyan na sinusunog. Makakakita kayo ng ganun. Mahirap kontrolin yun eh. Galit kasi ng taong bayan. The might of the Filipino people gone berserk. Uncontrollable raw rage, unstoppable. Yung bukal, magiging bulkan, na? And everything in its path, nadadaanan, sunog, no? Tunaw. Kaya PNP, you better be aware of what is about to happen. Haharangin nyo yung taong bayan, armado, pag-isipan ninyo maigi kung ano magiging reaction nyo. Ginalit ninyo inabuso ninyo. Yung KOJC pa lang, sobrang abuso yung ginawa na yon. Nananahimik yung mga tao doon. Overkill isang tao. Tapos ngayon, huli nyo si Bato, pipersen nyo, tatakutin nyo si Bato, ganyan-ganyan, para matauhan nyo ibang senator. No? Naggago kayo si Bantag na, hindi nyo mahuli. Akala ko ba huli ninyo si Bantag? Takot kayo, may enkwentro, no? 1,000 lang yun nandun O 300 lang yata. Palagi natin, round up na natin 1,000. Yung iba, mga headhunter. Yung iba, pukutin ang ulo nyo. Yung nag-identify nga sila kay Bantag, kasi nga galit si Bantag sa droga. Naku. Ba't hindi nyo mahuli si Bantag? Ang lakas-lakas ng loob nyo, tas ang si Bato pa huli ninyo ngayon. Si Bato! PMAyer si Bato!
Yung mga mistanga yan, naman ano ng manifesto na sumusuporta sila kay Bato. Gusto nyo bang maging kaaway yung PMA Class 86? Pag kinaaway nyo yung Class 86, lilitaw yung mga yearling nila, Class 85. Lilitaw yung mga squad leader nila, Class 84. Lilitaw yung kanilang mga first class, kami yon, Class 83. Hindi lahat, tulog, marami sa amin tulog eh. Maraming pag-golf-golf na lang eh. Walang posisyon eh. Pero pagka worst comes to worst, makikita mo, may involved dahil sa kagaguhan ninyo. Tapos doon lilitaw yung kanilang mga second class, 87. Panay mga ano yan? Panay mga valor yan, mga 87. Panay mga hinubog ng digmaan yung mga yan. 87, 88, 89. Uy, klase ni Browner. Klase ni Browner. Mga retirado na yung iba. Eh yung mga iba dyan, talagang galit pa kay Browner. 89, 90, down the line. Now, yung mga nag-abot-abot sa serbisyo. Kaya nga tinatawag mong kabalyero long gray line. Somehow, may kanya-kanyang nag-abot-abot yan. And kanina, yung usapan namin ni General Blando, na, kamusta? Huwag kayong chismoso. Yung mga intel, huwag kayong chismoso. Nananahimik yung tao. Kamusta lang, musang sa musang, ano. Hindi ko natanong kay sir kung natatanda niya yung pangalan nung NPA na binigay niya sa akin, yung surrendery na Chikabeb, no? Tanda, hindi naman Chikabeb, na asset, no? Hindi ko naalala. Pagka magkikita kami, mag-usap-usap kami, kwentuhan, nang hinayang kami parehas, mawala na si General Cañeso, kung buhay pa si General Cañeso, it would have been different. Kasi yun, wala nang maraming ek-ek yun, wala maraming salita yun. Pagka pataka ng kanyon yan, puto. Yun yung Black Saturday nga, di ba? He rode the tank. Pag galing Baguio yan, naiwan ako sa pamilya eh. He rode the tank, pagkababa niya, nagtanong, kinangusap yung mga opisyal, what's the intelligence estimate? Numbers, ilan sila? Weapons. Tapos, what is their position? What are they occupying? Any hostages? Meron, sir. Kasalanan nila, na-hostage sila. Si General Cañeso. Ba't sila nagpahuli? When they die, we give them medals. Bang klase. Nandun yung G-Stop eh. Nandun sila, Colonel Olay yata, na sa HPA eh. May mga G-Stop doon, SGS, no? Ba't sila pakaangkang? Ba't sila nagpahuli? Pagka we will assault, sabi nga nun eh. He rode the tank. Tapos uy, sino pinaka-senior sa inyo? Liga. Sundalo ka ba? Ano branch of service mo? Army. Ba't ka parang lousy? Sinitapan niya na yung uniform kasi parang ginawang jacket lang yung uniform yung US fatigue. Sundalo ka ba? Tapos, you do not surrender. Baklaseng general to si Cañeso eh. You do not surrender. You die for your cause. Die for your cause. O siya sabay, kinuha yung kanyang submachine gun, 9mm niya. O siya, nagbanata na. Muntik may tumama yung shrapnel sa likod ng tangke eh. Yung sa turret ba? Yung tawag doon, sa cover ng turret. Tapos tumalbog dito sa kanya. Buti di pumasok dito sa batok niya. Shrapnel eh, hawak-hawak nga niya. Mainit daw. Importin yata yan eh. Importin. Kaya nga, swerte ng matanda eh. hindi napuruhan. May anting-anting yata yun eh.
Ta, nagbanatan yan. Tapos sinabihan niya si, at that time, ano na ba si Dagudag nun? Colonel Dagudag na, Lieutenant Colonel. Lieutenant Colonel Dagudag and Captain Dick Morales. Si Dick Morales bumibisi-bisita lang sa opisina Kakapi-kapi lang. Liko. You lead the assault. Ha? Who, me? Naman si Dagudag, wala si Hiking. Kaya nga magkatapos nun, God damn, nasaan ka? Sir, nandun ako iniwanan ako doon sa pamilya Gusto ko bumaba Gusto ko sumama Di-camp ako, dapat doon ako kay sir You be with my family. Parang di ko sila iniisip. Punta kami sa La Union, from Baguio. Gusto ni Mrs. Cañeso baba sa Manila. Nalapit daw. Sabi ko, ma'am, no. Mas gumagawa kayo ng problema Bababa kayo doon, lalapit kayo. Mamaya, makuha kayo ng mga rebelde. Hindi natin alam kung gaano karami, hindi natin alam. Wala tayong intel. So, we will be coming in blind. Now, ang mahirap dyan, paano makakadesisyon si General Cañeso ng tama kung iniisip niya yung pamilya niya? Nasabi sa kanya mga sundalo, ng mga rebel soldiers, hawak namin pamilya mo. Tapos yung edecap mo, may nabusalan na namin. Nakagaya. Tapos, umiyak tapos na-eba ka, na-shit ka na sa salawal at saka na-i ka na parang si Dalo ka rin, sabi ko nga doon, ang ginawa ko si Bong Cañeso, warrior din to si Bong binigay ko yung galil ko sa kanya rat-ratin mo pagka may dumating dito, rat-ratin mo. Naramasan ko si Bong Cañeso. Dalawa kaming lalaki doon kasama pa namin sila Pat Morales, no? Niwanan yung buong security niya, bumaba lang si Cañeso at yung driver niya. Si GPA, Gusto niya masecure yung pamilya niya. Nung kinausap niya ako, sabi niya, you secure my family. By all means, you secure. Tapos sabi ko, no problem, sir. Akong bahala, sir. Ganun na exchange namin. Nakipaggera dapat ako yung mag-a-assault doon kasi si GPA, Office of the Commanding General na nakuha no? So, dapat si Dagudag tsaka ako. Nandun si Dick Morales. Warrior yung tao Warrior yun. Wow. Dick, ikaw, sama mo si Dagudag. Aso sila? Si Sir Dick sigurista Hagi sa grade dalawang yung sa HPA, sa OCG, Office of the Commanding General, papanik pa lang sila sa hagdanan, bag nakagalil takbo yung rebelde. Bunot ang granata, inaakis sa kanya ni Dick Morales. Sabog Sabog yung pinto nung Office of the Commanding General. Wasak yung sahig Pinalitan ng tiles yun Tapos, bag tapos lumabas si Sergeant Saison. Patay yung Tapos dito, saan pa iba? Pasok sila. Nung nandun na siya sa pintuan, doon sa may SGS ba yun? Bumunot na naman ng granada. Talagang veterano Warrior talaga si Sir Dick Class 77. Mista ni General Simoy. Mga warrior yun, 77 Mga veterano ng Mindanao. Binunot yung pin, ihagis sa loob, lumalabas yung kernel ba? Hindi ko na sabihin yung pangalan. Kakampi kami.
Gumagapag eh. Parang mga itik na lumabas. Gusto niya sana yung granada eh. Pati naman, surrender na yung surrender na yung tropa. Saksak ulit yung pin. Ng putya yan. Yan yung assault na mga buong loob.